Itong si Senador Amy Marcos abay tinuligsa ang naging takbo ng pag-apruba nitong panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Tinuligsa ni Senadora Amy Marcos ang naging takbo ng pag-apruba ng panukalang pambansang pondo para sa 2025. Sa plenaryo ng Senado, labis ang pagkadismaya ni Marcos sa naging kabuoang proseso ng pagratipika ng 2025 Bicameral Conference Committee Report na anya may himalang naganap na labag sa patakaran ng Kongreso. Nagduda na rin daw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ipinagpaliban nito ang paglagda sa 2025 General Appropriations Bill. Bagay naman ay pinagpasalamat ng Senadora. Inilatag ni Marcos ang mga pangyayari patungkol sa ginawang pagbusisi sa panukalang pondo para sa 2025. Matapos isumitian niya ng Pangulo noong Hulyo 22 ang National Expenditure Program, halos isang buwan lamang ang pagitan ng simula ng Senado ang pagdinig sa budget. Sumulat daw ang Senadora kay Senate President Francis Chis Escudero sa pamamagitan ni Senate Committee on Finance Chairman Senadora Grace Poe na gawing klarong BICAM. Ngunit wala raw siya natanggap na tugon at hindi pinakinggan ang kanyang pakiusap. Hindi rin anya natupad ang pangako ni Poe na bibigyan muna ng BICAM report ng mga senador bago ito paaprubahan. Nang mabigyan naman ng report, ilan daw silang senador na hindi lumagda dahil wala pa ring paliwanag, partikular sa pagtapya sa pondo ng ilang mahalagang ahensya ng gobyerno. Tinukoy ni Marcos ang mas mababang alokasyon sa sektor ng edukasyon kumpara sa infrastructure projects ng Department of Public Works and Highways na anya labag sa batas. Ang mas nakababahala pa anya ay ang katotohanan ng BICAM report ay niratipikahan kahit na sa panahong yun walang pinal na bersyon ng 2025 General Appropriations Bill report. Lumiham pa ako sa aking Pangulo ng Senado sa pamamagitan ng ating Finance Chairperson Senator Grace Poe na natanggap ng kanilang mga opisina noong 5 ng Nobyembre 2024. Nakiusap ako sa kanilang gawing klaro ang bicameral conference at magkaroon ng diskusyon kasama ang mga miyembro ng Kongreso bago magsimula ang formal na pagpupulong sa BICAM. Dapat konsultahin muna mga vice chair ng Committee on Finance tungkol sa inimumungkahing pagbabago sa budget ng mga ahensyang nasa ilalim nila. Pati na rin ang mga malaking pagbabago sa GAB ay dapat pinag-uusapan ng mga miyembro bago ipasa. Na walang lihim, walang gulatan, higit sa lahat, walang himala. Kinalampag na ng presidential sister ang kanyang kapatid na Pangulo na ibalik sa BICAM ang 2025 GAB at ayusin ang ilang probisyon at hindi rin kailangan pang umabot sa veto. Nanawagan na rin si Marcos sa kanyang mga kasamang senador na hindi pa huli ang lahat para iwasto ang panukalang pondo at ibalik rin anyang sinirang dignidad at dangal ng bawat Pilipino. Sinabi ng Pangulo nung Lunes sa isang interview na ibabalik niya ang budget para sa computerization. Pero base sa BICAM report, ang suma total para sa edukasyon ay 925 billion lamang. At ito na ang kinukumpunin ng DepEd, ng SUKS, ng CHED at ng TESDA, 12 billion pa sa iba't ibang mga educational institutions. In contrast to that budget of 925, DPWH has a budget of 1.113 trillion, which is 188 billion more than the entire budget allocation for education. I need not explain further what a travesty this makes of our Constitution. Kahiya-hiya tayo. Habang ang buong mundo ay pasulong ng modernisasyon at komputerisasyon, gusto ba natin lumakad ng paurong? Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!